Balita mula sa ibayang dagat, Iran nakapili na ng bagong Supreme Leader. Pasada Balita. Sa balitang pambalakasan, Filipina tennis sensation Alex Ayala at world number 4 Coco Gauff muling maghahanap sa round of 32 ng Indian Wells Tournament. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, senyales nga ba ng mababang self-esteem ang pagpili ng kulay ng damit? Pasada Balita. At sa balitang showbiz, AI de las Alas nagsalita na hinggil sa kumakalat na balitang engaged na naman siya. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Kami po ang inyong tagapaghatid balita, John Ibanez. At Drew Nasino. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang detalye ng mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Out of stock na. Ulitin ko ha. Out of stock na ang supply ng diesel sa ilang gasolinahan sa bansa bago pa man ipatupad ang malakihang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo bukas, araw ng Martes, Marso 10. Bilang sa mga gasolinahan na wala ng supply ng ang ilang bahagi ng lungsod ng Maynila, partikular sa Espanya at Paco. Ayon sa mga tauhan ng naturang mga gasolinahan, marami na ang nagpakarga sa mga nakaraang araw kasunod ng ulat na tataas sa 15 hanggang 20 pesos ang presyo ng kada litro ng diesel. Maliban sa Maynila, nakita rin ang mga out-of-stock signs sa ilang gasolinahan sa lungsod ng Caloocan, Bulacan at Pangasinan bunsod ng pagsugod ng mga motorista na pumipila na bago pa sila abutan ng taas presyo o maubusan ng supply nito. Pasada Balita. Inimok naman ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ng publiko na sumbong ay Pangulong Bongbong sa mga otoridad ang mga gasolinahang maagang nagtataas ng presyo ng kanilang mga produkto. Kasunod rin ito ng mga ulat na ilang establishmento na ang nagtaas ng presyo bago pa man ang nakadakdang malaki ang dagdag sa presyo ng krudo bukas. Iginit ng senador na nilalabag ng maagang pagtataas ng presyo ng mga naturang produkto ang Republic Act 8479 o Downstream Oil Industry Deregulation Act of 1998 at Republic Act 7394 o ang Consumer Act of the Philippines. Pasada Balita. With your indulgence, Kuyang Drew, mga kabalitan, kabalitaktakan, ano ngayon ang kayang gawin or pwedeng gawin ng pamahalaan at ng mga otoridad laban sa mga nagtataas nito ng wala sa oras? Ano? Ang question ko. Dapat parusahan. Oo. Kasi Pagmultahin. bago pa man itong putukan na ito ng pagtataas na supposedly bukas, may mga nagtaas na eh. Actually, Di ba? At saan nga ba yung na-monitor? Sa Valenzuela City? meron doon. Inabot ng 103 pesos Saan yung ang mahabang kada litro. pila? Actually, hindi alos-lalos sa... Personal experience kahapon. Nagpunta Saan kami ng banda? area ng San Mateo. Mm, May pila na talaga. meron na. Meron na. Ang pinipilahan nito, yung mga malalaking kanya ng langis, yung Big Three. Big three. Nagugulat ako, bakit dun... Bagay, meron ding mangilan-ngilan na mga small players na pinipilahan. Pero kung titignan mo, base sa monitoring ko to, Kuyang Drew, Jern Daljas, mga kabalitan, kabalitaktakan, 2, 3 hanggang 4 na piso ang diferensya ng presyo ng kada litro ng mga big-time oil players kumpara sa small players. Ibig sabihin, mas mura doon sa Mas mura sa small players. Mas mura doon. Ang tanong ko ngayon, bakit mas mahaba ang pila sa mga big three? Dahil ba mas maganda yung klase ng gasolina nila? O dahil mas marami silang supply? Mas marami silang supply? Pero hindi, kahapon eh. Kahapon eh. Pero, doon sa San Mateo in particular, doon kami nagpakarga eh. May mga supply, wala naman nakalagay na walang Out of stock. Eh. Pero ang malupit nito, yung iba, araw-araw nagsunod-sunod ng pagtaas ng presyo. Take note sa ating tanong mga kababayan, hindi lang yung sa haba nila. Kung nakikinig po Department of Energy, pinapayagan ba na tayo
tayong mga motorista ay mag-stock ng marami. Kasi kahapon ba nung Sabado, May nakita may ako. container, Oo. dalawang container. Nasa likod ng pick pick-up. up. Oo. Meron ba yung ano yun? Yung nasa mga Galon-galon. yung tag-6 na litro ng Mineral water. mineral water. Actually, ang depende sa gasolinahan yan, experience. Depende sa gasolinahan kung papayagan nila o hindi. Pero yung container naman. Yung ganong kalaking, kasing laki ng pangtubig yun eh. Feeling ko dapat bawal yun eh. Oo, dapat naman. Kasi unfair doon sa mga walang kakayanang bumili. Oo. Alam mong nangyayari, with your indulgence mga kabalitan, kabalitaktakan, kasi malapit sa sikmura natin to eh. Dahil lahat ito apektado eh. Lahat naman talaga. Yung isang gasolinahan na napupuntahan ko, pumapayag sila. Ang problema, walang limit. Alam mong na-experience ko doon, nakamotor magkaangkas. Yata ng galon ng Apat. ng mineral water. Tsaka iba pang galon ng pwedeng paglagyan ng gasolina. Alam mong ginagawa nila? Bibili lang sila ng mura doon. Tapos dadali nila sa lugar nila. Alam mo kung magkano? Ang patong? Bebenta na. Hanggang 15 pesos ang patong kada litro. Grabe naman yan. Diba? Sa mga nagsasamantala. Ang tanong ko ngayon, anong gagawin ng pamahalaan at ng mga otoridad hanggang sa pagbababala na lang ba ang gagawin nila? Yung ibang Wala bang mananagot? gasolinahan, may mga bantay na pulis eh. Eh, paano yung iba? Yun lang. Diba? Hindi lahat kasi. Okay. At sa dami niyan eh. Dinaanan ko sa Commonwealth. Nagtaas na sila. 60 plus na. 60 dati 50 plus lang. O, paano pa bukas? Di ba? Paano na? Paano yung mga walang kakayanan na makapag full tank? Ayan. Di ba? Kasi isasakripisyo ba yung pangkain mo parang may panggasolina ka? Di ba? Hindi unahin mo yung pagkain. Naman. So, paano andar sa sasakyan mo? Kaya nga eh. Oh. Yung mga nasa public transport, Oh. anong gagawing diskarte? Kalando, anong gagawin mo? Di ba? Anong gagawin nila? Kaobet. Di ba? Kasi anong mangyayari? Pagbantaan lang ba natin? Magbibigay babala lang ba tayo? Wala ba tayong sasampulan? Dapat meron. In particular, yung Valenzuela, 103 pesos kada 1 litro ng diesel. Take note ha. Ha? Dito pa lang yan. nga. Dito pa lang yan sa Saan nyo Metro kinuha Manila. yung supply nyo para magtaas kayo ng ganyan? Tapos bukas magtataas ang another ilang piso? Magkano? Paano na mangyayari? Pero dapat, Diba? sabi ng depart ni Secretary Sharon Garin, O diba? Walang magtaas wala muna, bukas. Dapat wala bukas muna. nagkasundo na nga sa utay-utay. Correct. Ngayon, ang tanong ko nga, hanggang doon na lang ba ang kayang gawin ng pamahalaan at ng mga otoridad? Paano yung mga nasa liblib na hindi pwedeng Sa mga abutin? probinsya. Di ba? Ang sa akin lang, kung feeling ninyong abusado itong gasolinahan na to, i-boycott nyo. Kaya lang ang problema, may mga lugar kasing Kailangan kasi talaga yung... no choice ka kung No dito choice ka ka eh. magpakarga eh. Oo. Di ba? Kung halimbawa idadayo mo pa, yung matitibid mong 10 piso, kung dadayuhin mo, talo ka na rin. Lalo yung sa mga kasi doon sa mga probinsya, layo-layo. Lalo sa Nueva Ecija. Kilometro ang pagitan Kilometro. eh. Biruin mo, Di ba? magpapakarga ka ang distansya mula, halimbawa, mula Caloocan hanggang Baclaran. O, di ba? Distansya. Dito lang sa Fairview, mura eh. Kaya lang, kung taga Maynila ka, dadayuhin mo ba yung Fairview para magpagasolina? Kaya ka nga nagtitipid nga sa gasolina eh. Ang problema dito, dahil nga sinasabi nilang oil deregulation law, deregulated, Deregulated, walang magawa ang pamahalaan. Di ba? So, anong gagawin natin? Nga. Nga ba? Huwag tayo magpagasolina. Paano? Hindi naman Ano, pwede sasakyan yun. natin? Diba? Naman pwede, pantatakbo. Panawagan po sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan. Baka naman po pwedeng hindi maging sapat yung... Pwede bang Pag-sample. bantayan nyo naman ng 24/7? Sampulan nyo naman? Doon naman po sa mga may-ari at operator ng mga gasolinahan, konting bawas naman to sa pagiging ganid. Di ba? Iba yung kumikita ka sa ganid ka eh. Oo naman. Di ba? Kasi pag ganid ka, nukno ka na yan eh. Sobra na yun. Di ba? Sobra na yun eh. Wala nang katumbas yung pagiging ganid. Di ba? May naalala tuloy ako. Pinagsamang pangalan. Tuloy mo na. Ako na ba? Hindi, dinadaan lang namin sa tawa kasi mabigat Bukas po. Bukas pa. Bukas pa Ang start. dapat. Bukas Pero may pa. mga nang may mga nang abuso na, may nauna na. Ang weekend pa lang eh. Diba? Kaya pala ang traffic. Ay, sus, Miguel, maniwala ka. Haba ng pila. Yung kahabaan na yun ng San Mateo dati, hindi mo makikita ganung kahaba ang pila. San Mateo pa lang yun, Ano pa yung Montalban? Kasi boundary na yun, diba? Diba? Probinsya na kasi Probinsya yun. na kasi. Anyway, ikinababahala ng isang transportation advocate
ang posibleng pagkakaroon ng hoarding sa supply ng langis dahil sa inasahang 15 pesos na pagtaas sa presyo ng diesel ngayong linggo. Ayon kay National Confederation of Tricycle Operators and Drivers Association of the Philippines at National Public Transport Coalition President Ariel Lim, kinakailangang mismong magtulungan ng pamahalaan at ng publiko para makatipid sa paggamit ng langis. Kabilang sa mga alternatibong solusyon ay binahagi ni Lim ang pagbabago sa base price ng langis at carpooling. Noong ko pa sinasabi, baka pwedeng tignan, pag-aralan ulit at bawasan yung $80. Baka pwedeng $75 to $70 na lang para tayo makapaglabas ng tulong. Then second, hindi naman pwedeng aasa lang tayo sa excise tax o ano pa man na solusyon, kundi dapat ang taong bayan din. Diba? Mag-isip na sila kung paano makakatipid ng paggamit ng crudo. Ang dami-dami ng sasakyan ngayon, compare mo noon. Pag hindi tayo nagtulungan ang taong bayan, gobyerno, hindi gumawa ng mga panukala na makakatipid tayo. Kasi nga ako, ang isang nakikita ko sa daming gumagamit ng crudo at gasolina. Baka pwede nila ngayong gawin yung sa isang sasakyan, kailangan 4 o 5 ang sakay. Carpooling tayo. Yun dapat natin ipasok ngayon. Iginiit din ng naturang transport advocate na dapat unahin ng mga mambabatas ang pagtugon sa issue sa crudo bago ang ibang usapin sa politika, lalo't dihadoan niya mga Pilipino sa pangmatagalang epekto nito. Mahabang pag-uusap ito at mahabang problema, dapat mabilisan ang aksyon ng gobyerno. Yung kung maaari nga, yung mga hearing sa Senado at Kongreso, wag muna nilang ituloy ang mga yan, unahin nila ito. Diba? Kasi ito yung mas importante ngayon dahil buong mundo at tayo, buong Pilipinas. Actually, po sa Panay Island, no, and sa NIR, ang crudo rito ngayon, 71 pesos, 71.65. Yan naman po ang tinig ni NACTODAP at NPTC President Ariel Lim sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Tiniyak naman ng Bureau of Customs na aabot pa sa loob ng 2 buwan ang supply ng langis at iba pang produktong petrolyo sa bansa. Sa gitna na rin ito na nagpapatuloy na sigalot sa Middle East na pangunahing supplier ng mga produktong petrolyo sa buong mundo. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, magmumula ang sinasabi nilang supply sa Department of Energy. Kaugnay nito, nakatakda namang siyasatin ng BOC ang oil company warehouses sa bansa para matiyak na walang magiging artificial shortage ng langis. Samantala, patuloy namang naghahanda ang DOE at mga katuwang na ahensya para sa kanilang contingency plans upang maiwasan ang posibleng paglala ng epekto ng digmaan sa supply at galaw ng presyo ng naturang produkto. Pasada Balita. Samantala, Bureau of Customs lalo pang pinaigting ang mahigpit ay sa lahat ng mga pantalan sa buong bansa upang i-monitor ang importasyon ng langis. Dahil mula kay Patrol 5, Ayayo Pangko. Lalo pang pinaigting ng Bureau of Customs o BOC ang mahigpit na pagbabantay sa lahat ng pantalan sa buong bansa upang i-monitor ang importasyon ng langis at ang antas ng inventaryo nito sa gitna ng lumalalang tensyon sa gitnang silangan. Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. upang matiyak ang volume ng importasyon ng crudo at matukoy kung sapat ba ang supply ng langis sa bansa. Sinabi ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, mahalagang masubaybayan ito ng ahensya upang makapagbigay ng tamang update sa administrasyon at matiyak na handa ang bansa sa anumang potensyal na kakulangan ng supply ng crudo sa gitna ng pabago-bagong sitwasyon ng mundo o sa mundo. Bonsod nito, inataasan ni Commissioner Nepomuceno ang lahat ng district ports na mag-sumite ng regular na reports na isasama sa weekly collection meeting ng ahensya. Ito ang mga datos na magiging basihan ng gobyerno para sa mga susunod na polisiya at operational response upang mapanatili ang katatagan ng ekonomiya sa kabila ng krisis. Ito sa Patong number 5. Ayaw pa ako para sa implemento ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Inihanda na ng Department of Transportation ang 3.2 bilyong pisong subsidiya para sa mga libreng sakay
at suporta para sa gasolina ng mga public utility vehicles. Ayon sa DOTR, layunin nitong maibsa ng tumataas na presyo ng krudo. Inatasan na rin ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez ang mga road sector na gamitin ang 1 bilyong pisong alokasyon sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act para sa Service Contracting Program. Itinagdag pa ng kalihim na nakadakdaring ilabas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang bilang ng mga benepisyaryo ng fuel subsidy na aabot sa 2.5 piso. Batay sa dami ng mananakay noong 2025, aabot sa 183,000 Pilipino araw-araw ang posibleng makinabang sakaling ituloy ng ahensya ang libreng sakay sa EDSA busway. Pasada Balita. Kinumpirma naman ng grupong Pasang Mazda na may nakahanda na silang contingency plan sakaling magtuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Pasang Mazda President Roberto K. Obet Martin, bilang sa mga plano nila ang pagsasaayos ng ruta at schedule ng mga jeepney at bus upang mapagaan ang epekto sa mga driver at pasahero. Gayun din anya ang contingency measures para sa fuel saving scheduling at mas maikling ruta, lalo na sa mga lugar na may mataas na demand upang matiyak ang maayos at tuloy-tuloy na serbisyo sa mga pasahero. Patuloy naman ang pagkikipag-ugnayan ng grupo sa pamahalaan upang matugunan ang epekto ng tumataas na presyo ng petrolyo at tiyakin ang kahandaan ng transport sector sa anumang suliranin sa hinaharap na panahon. Pasada Balita. Ibinabala naman ng grupong Piston ang posibleng paglulunsad ng panibagong nationwide transport strike bago matapos ang buwan. Kasunod nila ito ng patuloy na krisis sa Middle East na nagpapataas ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Ayon kay Piston President Modi Floranda, hindi sapat ang hakbang ng pamahalaan upang tulungan ang transport sector, lalo na kung hindi aalisin ang excise tax at value-added tax sa mga produktong petrolyo. Dahil anya sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng krudo, aabot na sa 42,000 pesos ang nawawalang kita ng mga tsuper at operator sa loob lamang ng 25 araw. Iginit din ni Floranda na pansamantalang tulong lamang ang fuel subsidy ng pamahalaan kung patuloy namang tataas ang presyo ng langis. Pasada Balita. Tiniyak ng Department of Trade and Industry na may sapat pa ring food supply o supply ng pagkain ng bansa sa loob ng 2 buwan. Base ito sa kanilang pakipag-usap sa mga manufacturer sa harap ng tensyong nagaganap sa gitnang silangan. Ayon kay Trade and Industry Director Bianca Pearl C. Kimte, wala pang magiging agarang epekto ang nasabing kagulan sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa merkado. Init ng DTI na pag-aaralan nilang mabuti kung sakaling may matanggap silang hiling ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Samantala, tiniyak din ng DTI na tuloy-tuloy ang ginagawa nilang monitoring sa presyo ng mga bilihin. Pasada Balita. Ari nang gamitin ng Department of Agriculture ang pondong nakalaan para sa fuel subsidy ng mga magsasaka at mangingisda sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa, may mga panuntunan ng itinakda ang kagawaran para sa pamamahagi ng nasabing ayuda. Kabilang sa mga kwalifikasyon ang pagiging miyembro ng Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Nasa 150 million pesos anya ang pondo para sa fuel subsidy na nagmula pa noong 25 budget ng kanilang kagawaran na hindi nagamit noong nakarang taon. Aminado ang kagawaran na kulang ang nasabing pondo dahil sa dami ng mga mangingis ng mangangailangan ng tulong habang patuloy na tumitindi ang tensyon sa Middle East na nakaapekto na sa presyo ng langis. Pasada Balita. Oras muna sa hudyat. 25 minuto na makalipas ang ika-6 ng morning. Taon pong ito mga kabalitan, tayo po'y pinalad na makakausap ang isa sa mga tinitingalang ekonomista sa bansa. Sa katahon po ni Professor Astro del Castillo.
Professor Del Castillo, good morning po. Johnny Bañez, True Nasino. Live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Sir, good morning! Good morning, Prof! Oh, John, Drew, magandang umaga po. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Right. Sabi ba nating magandang umaga sa hinaharap na epekto ng kaguluhan sa gitnang silangan, Professor Del Castillo? Oh, John, oo nga eh. Drew, we really need to put our best foot forward every morning, no, para good vibes. Nakakalungkot man yung nangyari, however, naniniwala pa rin tayo. Kailangan natin na lampasan to sa tamang paghahanda. Pero John, Drew, bago ko makalimutan, gusto ko munang makipatiya sa pamilya ng DWIC, sa ALC Group, no, na balitaan ko na hindi magandang balita sa Opo. pagpanaw ni Chair Ed, no. Nakikisa ako sa inyo sa pagsimpitiya at sa pagdadasal. Right. O paano yung binabanggit niyo po, Professor Del Castillo, na 1 foot forward, mukhang hindi rin malaman Pumila rin ng ba kayo? taong bayan kung paano paghihigpit sa sinturon pa ang gagawin. Pumila ba kayo sa Prof. gasolinahan? Paano? Kayo rin ba? Ang galing ni Drew. Salamat sa tanong, no. You put me into a corner. Unfortunately, yes, nagpila ako, no. Pinila ko yung mga sasakyan ko sa kadahilanan na siyempre may pangamban sa napakalaking pagtaas ng presyo ng gasolina, pero mas kinakabahan ako dun sa supply. Baka wala na akong maikarga, no. So nagulat ako sa haba ng pila. So sabi ko, nako, kailangan talaga full tank para Full naman tank na nyo. Full tank na. I-full Oo. tank na para naman at least talagang mapaghandaan, hindi lang sa maunahan yung sobra pang pagtaas, pero yung talagang yung meron akong sapat na magagamit, lalo na kung nawalan na tayo ng inventaryo, na wag naman sana mangyari, mawalan ng inventaryo ng gasolina. O kagaya nga po ng binabanggit namin, bukod sa pag-una sa pagpila, ano pang paghihigpit ng sinturon ang kayang gawin ng mga kababayan natin, Professor Del Castillo, para ika ay Oo. makasurvive dito sa nakaambang epektong nito? Oo, John, kailangan talaga, alam ko, paulit-ulit natin sinasabi to, wala nang hihigpit yung sinturon, pero kailangan talagang maghigpit pa, no? Kailangan talaga mag-ano ng tama. Kailangan ihanda natin ang contingency plan. Parang nangyari nung COVID, no? Nagplano tayo ng plan B. Paano ba magtipid? Paano gumastos ng tama? At paano natin mapalakas ang kita or source of income kahit may krisis, no? Kailangan ba mag-double job tayo, mag-triple job? And then makiisa tayo sa pagtulong sa ating ekonomiya kahit may hinaharap na krisis. Huwag tayo mag-panic kasi alam naman natin pag nag-panic, mag-cause ng mas chaos sa ekonomiya. Mas lalong tataas ang presyo, no? Huwag tayo bumili ng mga hindi naman kailangan talaga, no, na mga bilihin. Huwag mag-panic withdrawals, no, na nangyayari na sa ibang bansa, no? Isumbong natin ang mga pagsamantala para naman hindi tayo ma-take advantage na tong mga gasoline stations na nabalitaan na nagtaas na agad, no, ng kanilang mga presyo. Kaya tayo magsama-sama, no, magkiisa sa pagsulong pa rin despite all the talagang nakakalungkot na, no. Hindi lang ekonomiya, socio-economic problems na ang problema, no. Yung mga individual ay may threat na sa kanilang wealth, sa kanilang medical needs, basic needs, no. So dapat talaga paghandaan. Prepare your contingency plan. Prof, dapat din ba pati gobyerno magtipid? At syempre, alam naman natin kapag ang gobyerno nagtipid, merong consequences yan, di ba? Drew, tama eh, no? Dapat isa sa unang magtitipid. They have to look at their budget. Ano ba yung mga importanteng i-prioritize, no? Dapat alam nila yan. Dapat may contingency plan na yan kasi gobyerno sila, no? Pangalawa, sana hindi panay band-aid solutions. Ilang beses na tayo nakakita ng krisis ng ganito eh. Napag-usapan na yung mga solusyon, no? Sang ma-put into action
Ang pinaka-basic talaga, matagal na natin sinasabi sa business, sa academe, no, na i-digitalize na sana talaga yung transaction sa gobyerno, no, para mawala na yung mga pila, mahabang pila Yung sa mga face-to-face, government ano? agencies. Mm. Yes, opo. Mas makakatipid ng gasolina. Hindi lang ang gobyerno, ang lahat. Kailangan ba talagang i-cut into 4 days? Makakatipid ba talaga yon or makaka-apekto sa public service? Napag-usapan na yan, no? Pag naging $100 to a barrel ba, which is we're almost close, no? Yung 4-day week ba nila, gagawin na lang nilang 3 or 2-day week, then definitely public services will suffer, no? There Sir- are a lot of options, Po. but Prof. kailangan lang talagang seryosong Po. implementasyon. Prof, are you saying na hindi sapat yung ipapatupad or pinatutupad na temporary 4-day work week para sa'yo? Well, para sa akin, no, napakarating ngayon ng public. Prof? Ako naputol si Prof. Pakitawagan nga ulit. Pakihabol nga ang linya ng komunikasyon ni Professor Del Castillo dahil importante. Dahil ngayon sisimulan ng ilang tanggapan ng pamahalaan yung 4-day work week. Kaya mukhang tama ba yung pagkakaintindi natin? Mukhang hindi siya agree or nakukulangan siya sa hakbang na yan ng pamahalaan. Alright, so... Conforme siya doon sa... Kasi kung 4-day work week, yung productivity ba yung maapekto? Alright. Yan. Prof, tama ba yung pagkakaintindi namin? Hindi ka kontento doon sa pansamantalang 4-day work week ng pamahalaan? Yes, tama 'yon, John, Drew, no. Medyo hindi ako kontento doon sa panukala na 'yon, doon sa band-aid solution na 'yan. Dahil napaka-importante yung public service lalo na pag may krisis. Pag may krisis, mas lalo tayo nag-meeting at pinaghahandaan, no? Dapat mas iayos natin paano mapabilis ang approval ng individual at ng mga kumpanya na nakikipag-negotiate or nag-a-apply sa gobyerno. Dapat yun ang paghandaan natin, no? Paano yan pag naging $100 to a barrel na ang cost ng gasolina? Gagawin na lang ba nila yung 3-day a week or 2-day a week ang kanilang pagpasok? Hindi naman sana, no? So again, madami ng ideas diyan, madami ng panukala diyan noon pa kahit ng COVID, no, na ma-put into action, no? Lalo na yan, yung pag-digitalize nga, very important. Sino mabibigyan ng ayuda? Nagamit na ba natin ng maayos yung ating yung national ID? Identified na ba talaga natin yung mga apektadong individual sa isang krisis na katulad na ito? So kung halimbawang ipapatupad ito sa pribadong kumpanya, mas okay ka ba, Professor Del Castillo? Well, sa pribadong kumpanya, kailangan talagang pagplanuhan. Merong mga pribadong kumpanya na pwede naman, no, mag-work from home. I think hindi kami magpa 5-day work week. I think most will encourage their staff to do still a work from home, no, or a hybrid arrangement, which we saw during the COVID crisis, no. Mas ma-maintain yung productivity or mapapalakas pa. At the same time, makakatipid sa kuryente, makakatipid rin sa gina, lalo na sa mobility habang may crisis. Prof, may nagbabanggit, may nagsasuggest to your indulgence, Kuyang Drew, na dapat maging sa mga pasok sa eskwelahan, gawin ding hybrid. Yung may alternative. Kasi ang kinakatwiran nila, kung magka 4-day work week man sa gobyerno or sa pribadong kumpanya, kung may pasok naman ng straight ang mga bata, inihahatid din ng ng mga magulang So wala rin, in effect. So, Di po ba? John Drew, oo, napaka-importante ang edukasyon. Yan ang pundasyon ng ating hinaharap. Huwag natin pagtipiran. Nakita na po natin nung nagkaroon ng hybrid ang educational system natin. Tandaan po natin, nasa bottom 5 pa tayo ng mahigit na 100 bansa sa tukol sa edukasyon, sa pag-iintindi, sa pagbasa. Gusto pa ba natin maging worse yan? Ako po ay hindi naniniwala na kailangan pagtipin ang education. Kailangan po andyan yung mga kabataan para marunong hindi lang umintindi ng maayos, maintindihan kanilang teacher, but also maging maprotektahan pa rin ang pagkaka-socialize nila, no? What you call this, socialize sa mga kanyang classmates, no? Para hindi naman maapektuhan din ang kanilang mental health. Nakita na po natin yan nung previous crisis. Huwag na po dapat mangyari.
Opo. Prof, bukod po sa sektor po ng edukasyon, sa manufacturing sector po, gaano po kalaki ang posibleng maging epekto nito pong pagpapatupad po ng 4-day work week, lalo po kung sisimulan na ito, halimbawa kung this week ito sisimulan, gaano po kalaki magiging epekto nito sa kabuuan po, lalo sa ekonomiya? Oo, malaki talaga ang worry natin, no? Sa Philippine industries, we really fear yung higher cost, no? Dahil dyan sa shipping decisions, yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Hanggang ngayon, yung Hormuz ay halos sarado, no? Or sarado na talaga, no? If you look at the prices in the market, hindi lang financial and capital markets, hindi lang langis ang tumataas, no? So, yung ating supply chain na mga goods and services affected, nagtataasan. So, tatamaan talaga ang industries, tatamaan ang manufacturing sector, no? We're not thinking a bad scenario, hindi naman ako doomsday, no? Pero ito po yung realidad eh. Talaga pong I think in our lifetime, Drew, John, hindi pa natin na-experience to eh. Itong suddenly na kaguluhan na talagang ang laki na epekto. Hanggang ngayon, magulo pa rin sa Middle East. Yung uncertainty, mas lalong tumataas yung risk factor, no? So, hindi po talaga, biro. Kailangan po talaga paghandaan. Nung pumutok po ito, talamit na namin lahat yung aming mga kumpanya na involved ako. Pinaghandaan ko na rin yung aking pamilya. Paano po yung gagawin natin, no, para mas maharap yung crisis na ito. Ito na nga po, pagtitipid at pagtitingin pa rin ang oportunidad para mapalakas ang ating kita. Prof, nakikita mo bang so far, okay pa ba ang galaw ng pamahalaan para i-address itong problemang ito? Well, kailangan pa nilang tinginan gumalaw ng maayos, no, at mabilis at seryoso. Nag-aapila tayo hindi lang sa gobyerno, pati po sa Kongreso. Tama na po ang politika. Ang daming kailangan ipasa. Bakit po ang Senado ang madaming recommendations? Nasaan ang executive? No? Nasaan po yung mga I think yung legislative action halos okay naman eh. Pero may mga magagawa ang executive. Sana po i-communicate sa atin para kasama yan sa pagpaplano nating individual ng mga korporasyon, no? Paghahanda. Ano ba po talaga ang gagawin? Ito lang ba po ay magbibigay lang naman ng ayuda? Paano po yung agricultural sector? Paano yung energy sector? Paano po natin mapapalakas pa yan? So, we need more execution than planning, ika nga, di ba? Emergency execution. Mabilis na pagkilos. Mabilis na pagkilos ang kailangan. Kasi Tama po. emergency ito, kung di ba? Emergency measures na ang kailangan, di ba, Prof? Pero sa kabuuan po, Prof, sa ating po mga kababayan, lalo po sa atin, tayo mga uring manggagawa, mga karaniwang Tayo tao. lang yun, hindi kasama si Prof doon. sa aming mga uling magagawa, Prof Del Castillo, ano pa ba dapat natin Anong gawin? maipapayo nyo? Yes, oo. Ang pinaka basic talaga, sabi nga po natin, paghandaan, no? Magplano na pagplanuhan po natin yung contingency plan. Ang contingency plan, kasama po dapat diyan paano po magtipid, no? Paano gumastos ng tama at mapalakas ang kita, no? Napaka-importante po 'yun. Talagang sawa na po tayo pakinggan yung maghigpit ng sinturon. Alam na po natin na wala nang hihigpit, pero ito po yung realidad. Kailangan po tayo magplano ng maayos, no? At sana po, huwag naman sila mawala ng pag-asa dahil naniniwala naman po tayo, malalampasan natin to. Basta maayos lang ating pagpaplano at ang may tamang attitude. Tama ba ang aming naintindihan sa mga pahayag mo I-set aside muna ang politika, Professor Del Castillo. Unahin ang mga dapat unahin. Priority comes first. John, yes, Drew, dapat lang naman, no? Itigil na natin yung usaping politika muna. Pwede ba pag-usapan na natin paano magtipid, paano matulungan talaga ang ating mga kababayan, no? Tigil na muna natin yung mga maleta. Tigil na natin sana yung mga Paper bag na lang naman Paper bag lang, tsaka Bro, eco paper bag, bag na lang. eco bag, Oh. Aba, hindi ko alam yung paper bag. Yung paper bag is mas maliit na amount. Yeah. Yes. Itigil na po natin yan. Talagang nakakalungkot po, no? We need a hero nowadays.
We need heroes. We need someone to move forward. No, nasaan na po 'yan? Unfortunately, po natin makita 'yan sa public servants. Kailangan makikita po natin 'yan sa ating mga magulang. Makinig po tayo sa ating magulang kung paano mag-survive ng crisis. Magkinig po tayo sa mga teacher. No, ituturo nila kung paano kayo mabuhay ng maayos at matuto ng mas maganda para sa kinabukasan. Yan po, kailangan po natin ng bayani ngayon. Kaya sana yan po ang mga magaganda pag-usapan natin. Kaya kahit nahirapan na lunukin kanina John at ni Drew yung ating good morning. Kung good morning talaga. Wala, ganun talaga. Alright. Prof, as always, maraming salamat sa pagkakataon. And from time to time, ihanda mo yung sarili mo at aabalahin ka pa namin in early morning. Thank you so much, sir. Salamat po, Prof. June, Drew, maraming salamat. Maraming salamat. Ingat sa po, ating ingat. kababayan. Morning. Makisa Good pa luck rin po. tayo sa progreso kahit talagang may crisis. Maraming Alright. salamat. Mabuhay Salamat kayo. po. Alright. Thank you so much and good morning. Yan po mga kitaan kabalitaktakan ng ekonomistang si Professor Astro del Castillo Puno. Pasada. Balita. Oras muna sa udyat. 15 minutes bago mag 7 a.m. That time check was brought to you by Bingo Blue. Muna ay magalta nga, palamin po natin ang ating pong kakainin ngayon pong araw po na ito ng Lunes mula po sa ating ina. Ang ina mo, ina niya, ina nating lahat sa palengke. Walang iba, ang may bitbit po ng Maywagang Bayong, si Aling Bet Samson. Aling Bet! Aling Bet, good morning. Good morning sa inyong dalawa at good morning sa ating mga Maganda ba ang taga-subaybay. morning mo? Pwede na rin, although pagising ko mainit. Ang init-init ng sayo ng panahon. Ilang araw na. Papasok na talaga yata ang tag-init. Drew at John. Naglalakad lang naman si Aling Bet sa pamamalengke so hindi apektado ng oil price Hindi siya increase. apektado. Tama ba, Aling Bet? Hindi po kasi walking distance lang mula sa aming bahay ang palengke. Kapag mamamalengke ko, pero pag ako, Pag nagkaroon na rin ng dagdag presyo sa LPG, Matik yan. iyan na ang effect. problema yan dahil tataas lahat ng mga bilihin. Nasabihin ng mga nagtitinda, nagbabayad din sila sa gasolina at saka sa kargador, tataas din ang presyo nila. So far sa ngayon, stable pa rin ang presyo, wala pa rin badya ng pagkataas, hopefully, pero asahan natin na baka kakambyo yan in the next few days. Ayan, yung aming almusal, dahil lumamig na yung pandesal na binili ko kanina, tinustad ko, ininit ko. 30 pesos yung aking pandikeso. Wala nang palaman yan kasi may maliit na keso na sa loob yan. At yung aking dalawang choco, nalalagyan ng tubig na kulo, 14 ng isa, 28 pesos. That's 58 pesos sa almusal dala ko. Hindi naman ako nagmamainit kadalasan. Because it's Monday. Ayan, kadalasan, pag Monday, ako ay nagluluto na ng tanghalian hanggang hapunan. Dahil busy day ng lola nyo ang Monday. Pag-ceremony. So, yes, opo. Pagka po, ang bigas namin ay 56 pesos pa rin. Ayan. Ngayon, ang aking biniling ulam, mas madaling magluto at mas nakakatipid ako sa aking 1.2 kilos manok. Buong manok yan. Munok. Whole chicken. Opo, manok. Ang aking lulutuin, kalderetang manok. Sarap. Sarap. Pwede. Pwedeng kaldereta yan. Opo, sarap, pwede po. Sarap sa mainit na kanin na umuusok-usok pa sa init ang mainit na kanin, John tsaka Drew. Sabi niya ni John, salsa lang, ulam na. Hindi ko makakalimutan yan. So, ang aking manok na 1.2 ay 247 dahil 190 ang kilo ng manok. Kaya nag-247 yan. 57 yung 0.2. So, ang aking sahog dyan, siyempre, may tomato sauce ka. 26, branded na yan. Pero sa Shea lang, 26. Pagka kaldereta, kaibahan sa mechado, kaibahan sa menudo, kaibahan sa apretada, itong kaldereta ay merong liver spread. 27 pesos yan. Siyempre, hindi ka naman makakabuo ng luto niyan kapag wala kang, Iba, hindi ka nilalagyan nagsangkot. pa ng breadcrumbs Keso. Opo, bell pepper. pampalapot. Meron pa yan. Pampalapot, keso. Pero pwede niya nasa paggigisa yan. Iba nga nilalagyan pa nga ng gata. Pero iwas panis, hindi na ako Kalderetang gata, naglalagay. masarap din yun.
masarap din yan. Iniiwasan ko na rin yan kasi kapag ka masyadong na contaminate yung gata mo, pwedeng mapanis. Apektado pa ang tiyan ng mga bagets. Pero pag sabi mo, nihain yan, Aling Bet, Walang tapon. panis yan. Talaga naman. Kahit naman sa amin, Drew tsaka John, walang Oo, matitira. wala ka, Hanggang sa Aling Bet. huli, alam mo ba yung apo ko, yung sa kawali na pinaglutuan, lalagyan ng kanin yun. Hahaluin. O Right. di ba? Talo na. Ayan, katalo na. So may bawang sibuyas at paminta, halagang 15. Ang bell pepper at carrots, dinamihan ko naman yan, 2 pirasong tigmamalaki, na halagang 30 pesos. At ang aking mantika, 25 pesos. So dyan, para pag nagsanggag ako, kinabukasan may mantika na ako. So matotal, kung ang aking almusal ay 58 at ang tanghalian ko with bigas hanggang hapunan ay ang 1 kilong mahigit ng kalderetang manok, ang aking sumatotal, 484 pesos on a Monday. 16 pesos ka pa. Ka pa. Correct. Diba? Matipid naman sa ulam niya. Biro mo yung 1.2 manok, ganong karami yun. Marami na yun. Lalagyan mo pa ng sarsa. Correct. O, di ulam na. Ayan. Vlogger naman eh. Para sa... Tandam nga namin, para ayaw mo kami mag-bat-in eh. Hindi. Okay, pwede naman magtanong. Ano yun, John? Ano yun? Bawi na lang bukas, Aling Bet. Bawi tayo bukas. Bawi tayo. Thank you very much. Alright. Para sa Tangha Pasada Balita, ang inyong Metro Patrol Mama Beth Samson ng DWIZ. Nagbabalita ng tama at araw-araw nagbabudget ng tama. Back to you guys. Good morning! Morning, ingat. Ingat, Ingat, Aling Bet. Madalas, sundan na natin to ng mga pag-uulat mula sa labas ng ilan. Proseso ng pagkuha ng dokumento pinamamadali ni Pangulong Marcos sa Philippine Philippine Statistics Authority to, di ba? PSA. Tanya mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine Statistics Authority o PSA na pabilisin at gawing mas simple ang proseso pagkuha ng civil registry documents, lalo na ang mga pagwawasto ng birth certificates bilang bahagi ng pagsusulong ng digitalization at mas maayos na serbisyo publiko. Tinugunan ng Pangulo ang mga hinaing ng publiko hinggil po sa mabagal at mahirap na proseso sa pagkuha ng mga dokumento at ID, partikular na sa mga mahirap at nakatira sa malalayong lugar at liblib. Sa kanyang panibagong vlog, sinabi ng Pangulo o binanggit nito ang pagpapalakas ng digital services ng pamahalaan sa pamamagitan ng eGov.ph app, isang top mobile platform para po sa transaksyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ayon sa Pangulo, dapat maging mabilis at madali ang pagkuha ng mga pangunahing dokumento at hindi na kailangan pang magtagal sa pila ang mga kumukuha nito. Sinabi din ng Pangulo na inilunsad na ng PSA ang tinatawag na PSA e-certificate service para makakuha ng digital copy ng birth certificate, marriage at iba pang civil registry documents. Dagdag pa ng Pangulo, dapat tanggapin ng lahat ng ahensya ng pamahalaan ang mga digital documents bilang valid upang lalo pang mapabilis ang serbisyo sa publiko. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang Maitodolas, DWIZ ng Babalita ng Tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Kaibang sistema ng 4-day work week sa mga korte ipinaliwanag ng Supreme Court. Ang pag-uulat naman buhat kay Patrol 24, June Samson. Inanunsyo at kinumpirma ng Korte Suprema na magpapatupad din ng work arrangement ang mga korte kung saan magkakaroon ng 4 na araw na on-site work at 1 araw na work from home. Gayunman ay binigyang kapangyarihan ang mga presiding judge sa mga single sala courts na maaaring pumili ng alinman sa dalawang schedule. Una ay on-site mula Lunes hanggang Huwebes at work from home tuwing Biyernes, o kaya naman ay on-site Martes hanggang Biyernes at work from home naman tuwing Lunes. Samantala, kung ang mga korte ay pairing courts, ay kinakailangan na hindi pareho ang kanilang work from home day.
Para naman sa multiple sala courts ay ipapatupad ang 4 na araw na on-site at 1 araw na work from home ng salitan bawat linggo. Tulad sa unang linggo, ang odd-even number branches ay papasok on-site mula Lunes hanggang West at work from home sa Biyernes. Habang ang even-numbered branches naman ay papasok on-site mula Martes hanggang Biyernes at work from home kada Lunes, at sa susunod na linggo ay magpapalit ang schedule ng mga branches. Patrol 24, June Samson para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, mapanliang na pagpaparehistro ng kapanganakan tulad ng nangyari sa kaso ni Alice Guo, hindi na dapat maulit. Tayo nagbabalik, Patrol 13, Gilbert Perdes. Inamin mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maaaring kailangan pa rin ang personal na pagharap sa ilang proseso sa gobyerno upang maiwasan ang mapanlinlang na pagpaparehistro ng kapanganakan gaya na nangyari sa kaso ni Alice Guo. Binigyan din ng Pangulo ng mga programa ng DSWD upang matulungan ang mga marginalized sector na makakuha ng pagkakilanlan at civil registry documents. Kabilang dito ang pag-abot ID para sa mga street dwellers na maaaring gamitin bilang supporting document sa pagkuha ng iba pang mga ID. Meron din anyang co-location program ang DSWD kung saan dinadala ang serbisyo ng PSA sa mga payout site upang matulungan ang mga benepisyaryo na makakuha ng birth certificate, national ID. Patron 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todolas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Mandala, COMELEC nakapagtala na ng aabot sa 48,000 botante para sa BARM election. Ang pag-uulat naman buhat kay Patrol 5, Aya Yupanco. Aabot sa 48,800 na botante ang nagparehistro para sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao BARM Parliamentary Elections. Ayon sa Conventional Elections sa COMELEC, naitala ang naturang bilang mula February 9 hanggang Marso 6. Maguindanao del Norte ang may pinakamaraming registrants na may 11,206. Sumunod dito yung Lanao del Sur na may 11,094 at ang lalawigan ng Basilan na may 7,625. Ang registration period ay magtatagal hanggang sa katapusan ng buwan ng Marso. It is Batol number 5. Ay pang para sa Impel May Todong Lakas, DWIC. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, ipinapaabot po ng Libroting Corporation ang taus-pusong pakikidalamhati sa pamilya ng atin pong chairman po ng ALC Group of Companies na si Boss Dominic Edgar Angeles Cabangon. Si Boss Deac ay sumakabilang buhay kahapon sa edad na 61. Anak din na dating ambassador, Philippine ambassador to Laos, at ALC Group founder Antonio Cabangon at Bienvenida Angeles Cabangon. Pinamahalaan Boss Deac ang buong ALC Group. Kinabibilangan ito ng mga kumpanyang tulad ng Eternal Gardens Memorial Park Corporation, Isuzu Gencars Incorporated, Business Mirror, Filipino Mirror, City State Properties and Management Corporation at Ali Broadcasting Corporation kung saan kabilang po ang DWIC. Samantala, ilalabas ang mga detalye hinggil sa memorial services ni Boss Deac sa mga susunod na araw. Samantala, tabayan niyo po ang A Code to Live and Share mula po sa aming nag-iisang chairman, Boss D. Edgar A. Cabangon. At narito na po ang tinatawag na A Code to Live and Share mula po sa aming nag-iisang chairman, Boss D. Edgar A. Cabangon. Spread love wherever you go. Let no one ever come to you without living happier. Where there is love, there is life and wholesome relationship. Thank good, thank God, thank God.
Have a great day ahead and God bless you. Yan po ang napapanahon at makahulugang mensahe mula po sa amin nag-iisang chairman, Boss D. Edgar A. Cabangon ng Aliw Broadcasting Corporation. Ang itong headline sa Pasada Balita ngayong Monday, March 9, 2026. Pasada Balita. Supply ng mga produktong petrolyo sa ilang gasolinahan nagkakaubusan na sa harap na rin ng napipinto malakihang dagdag presyo. Pasada Balita. 3.5 billion peso transport subsidy ikinakasana ng pamahalaan. Pasada Balita. Sapat na supply ng pagkain sa bansa sa loob ng 2 buwan, tiniyak ng DTI. Pasada Balita. 4-day work week. Sisimula na sa ilang tanggapan ng pamahalaan, ilang grupo ng negosyante tutol. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, BSP minomonitor na ang posibleng epekto ng gyera sa Middle East sa OFW remittances. Pasada Balita. Balita naman mula sa ibayong dagat, Iran nakapili na ng bagong supreme leader. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Pilipinas panalo kontra Iran sa 2026 AFC Women's Asian Cup. Pasada Balita. Sa balitang kalusugan, sinyalis nga ba ng mababang self-esteem ang pagpili ng kulay ng damit? Pasada At Balita. sa balitang showbiz, AI de las Alas nagsalita na hinggil sa kumakalat na balitang engaged na naman siya. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. At sa detalye ng iba pang headlines, ililipat na sa compressed 4-day work week ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at local government units sa Eastern Visayas simula ngayong araw. Bilang pagtalima ito sa energy saving measures na ipinag-utos mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang mabawasan ang posibleng epekto sa ekonomiya ng sigalot sa Middle East. Sa pamahalang lungsod ng Maasin, magsisimula ang trabaho ng mga empleyado mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, Lunes hanggang Huwebes, para makumpleto ang 40 hours work service sa loob lamang ng 4 na araw. Habang naglabas naman ng abiso ang Department of Tourism Regional Office 8 kung saan magsisimula ang kanilang opisina ng alas 8 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi ng Lunes hanggang Huwebes at itatalaga ang Biyernes bilang non-working day. Gayunman, mananatiling uninterrupted ang mga essential services tulad ng health unit, traffic management at city disaster risk reduction and management offices. Pasada Balita. Nangangamba naman ang ilang business groups na posibleng mapahina ng 4-day work week ang manufacturing sector ng bansa. Ayon sa Federation of Philippine Industries, kailangang suriin muna ng mabuti ang mga isasagawang pagbabago sa work arrangements upang maiwasan ang pag-aantala ng production output, delivery schedules at supply chain operations. Iginit din ng grupo ang kalagahan ng productivity at cost consideration sa pagpapatupad ng mas maikling work week. Samantala, bagaman sinusuportahan ng Philippine Chamber of Commerce and Industry ang pag-promote ng energy efficiency at flexible work arrangements, iginit ng grupo na dapat balanse at evidence-based approach sa pagpapatupad nito upang maisaalang-alang ang kondisyon ng iba't ibang industriya. Dapat nilang ikonsulta muna ang issue sa mga stakeholders bago gumawa ng desisyon upang matiyak na hindi magkakaroon ng masamang epekto sa operational requirements. Tiniyak naman ng PCCI na handa itong makipagtulungan sa mga mambabatas, labor groups at industry stakeholders upang masiguro ang kapaki-pakinabang na work arrangements. Pasada Balita. Maring kinundin na naman ng Kilosang Mayo 1 ang ipinatupad na 4-day work week ng mga ahensya ng pamahalaan. Ayon sa grupo ng mga manggagawa, ipinapasa ng pamahalaan sa mga manggagawa at mamamayan ang bigat ng krisis sa presyo sa pamamagitan ng nasabing sistema. Ng KMU na mapipilitang tapusin ng mga manggagawa ang kanilang lingguhang trabaho sa loob lamang ng 4 na araw na maaaring magresulta sa mas mahabang oras ng paggawa. Binigyang din ng grupo
posibleng magdulot ito ng mas mabigat na pagod sa mga manggagawa at posibleng ipatupad ng walang bayad sa overtime. Anilay paglaba, matagal lang ipinaglalaban na pamantayan sa paggawa. Lipaan nila na 4-day work week na nawagan ng grupo sa pamahalaan na alisin ang VAT, excise tax sa langis at itaas ang sahod sa nakabubuhay na antas na 1,200 piso kada araw sa buong bansa. Pasada Balita. Nilinaw naman ng Department of Education na hindi saklaw ng ipinatutupad na 4-day work week ng pamahalaan ang klase sa mga pampublikong paaralan. Ayon kay Education Secretary Sanay Angara, saklaw lamang ng 4-day work week ang mga opisina ng DepEd sa bansa. Ito ay alinsunod sa direktiba nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na energy saving measures para sa posibleng pagtaas pa ng presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa nagpapatuloy na kaguluhan sa Middle East. Simula ng naturang kautusan ngayong araw, Marso 9. Pasada Balita. Pinabura naman ng geopolitics expert na si Professor Clarita Carlos ang naghihakbang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para mabawasan ang malaking epekto ng tumitinding tensyon sa Middle East sa ekonomiya ng Pilipinas. Ito'y matapos formal na ipag-utos ng Pangulo ang ilang energy-saving measures para mabawasan ang pasanin ng mga Pilipino sa inaasahang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Gayunman, naniniwala si Professor Carlos na maliban sa mga hakbang ito at sa isinusulong ng Pangulo na pansamantalang pagsuspinde sa excise tax, dapat ding alisin ang 12% VAT para mabawasan ang pasanin ng mga Pilipino sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Siguro nadinig ko rin, pinakinggan ko yung buong sinabi ng Pangulo, maganda naman yun. Pero hindi niya binanggit na alisin sana yung VAT kasi ang laki nun 12%. Kasi yung excise tax matagal pa magkikin, hindi natin mapipid. Mapipid natin agad yung 12% VAT. No? Pero siguro nabanggit mo yung effect sa atin, impact sa atin, milyones ang ating mga kababayan na nasa kitang silangan. And they're earning good money there, no? Mga engineers, mga nurses, mga ganyan. And can you imagine kung mag-evacuate sila, kung ililikas mo sila dito, kung talagang sumiti ang ang gera doon. Ano naman gagawin nila dito kung wala silang trabaho? Isipin mo yung sociological effect niyan sa ating society. Oras hatid sa inyo. Samantala na kung mapagbibigyan ng hiling na emergency power mula sa Kongreso, tiwala si Professor Carlos na hindi lalagpas ang Pangulo sa kapangyarihang ito. We know President Bongbong is not going to exceed those emergency powers. I've seen him in cabinet. No? He's a very worthy person and alam niyang ginagawa niya. Kahit minimenos ng mga tao na wala siyang natapos. Alam niyang ginagawa niya. And he's a very, nagbabasa siya ng marami. No? Kasi nag-discuss kami ng blockchain technology sa cabinet. Alam mo niya, dinidiscuss namin. So huwag sila magsabing walang natapos ang presidente. Nagbabasa po yan. Yan po ang tinig ng geopolitics expert na si Professor Clarita Carlos sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Oras po na 11 sandali makalipas ang ikapito ng umaga. Sa pagkakataon ito, pag-usapan naman natin ang issue ng politika ngayong araw na ito. Maiwasan hindi talaga maiwasan. Talagang sumusulpot talaga. Nakabilang linya po ng ating komunikasyon ang isa pong political strategist sa katauhan po ni Ginoong Alan Herman. Magandang umaga, Sir Alan. Welcome muli sa DWIZ Channel 23. Drew Nasino at John Ibanez. Morning, sir! Sir Drew, Sir John, magandang umaga po sa inyong lahat, sa lahat mga tagapagkinig. Medyo usong-uso na naman ang politika ngayon. Mga sinabi ninyo, sir, gusto natin trabaho lang, performance lang, kaya lang hindi maiwasan. Hindi talaga maiwasan Nasa gitna tayo ng krisis ika. Unang katanungan, Sir Alan. Sir, unang katanungan. Nakapag full tank ka na ba? Pumila ka rin ba? Grabe, alam mo niyo, sa lahat ng gas station na pinuntahan ko, hindi naman karamihan yung sasakyan ko, no? Para sa bata lang, tsaka yung ginagamit tayong mag-asawa. Grabe, halos 1 oras ang inabot sa pila, sa haba ng pila. Ang area yan, sir? Tao talaga. Sa Sa may Taguig area. Umikot ako, umabot ako hanggang Makati. Ano presyo? Mataas na? Dahil sa haba ng pila. Hindi, halos almost 70 na ang gasolina. Wow. Anyway,
Sa ganyang mga pagkakataon, ika nga'y, kaya ba nating iset aside ang politikang usapin para ika nga'y mag-concentrate tayo sa mga ganitong mas malapit sa sikmura ng taong bayan, Sir Alan? Alam mo, Sir John, kaya kung kaya, pero dapat yung kaya, sorry, baliktad. Dapat nating isang tabi muna ang politika. Pero yung kaya, nako, alam mo naman ang Pilipino, tinawag tayo mga gluttons for punishment. Talagang sa gitna nitong mga kung ano-anong mga hakbang at mga pagsusubok na dumadating sa pang-araw-araw nating mga acts of daily living, tawag nila, politika pa rin ang pinag-uusapan, bangayan pa rin. Diyos ko, mga pinagsasabi sa pleno at sa mga komite at mga artista pa rin. Ang mga kasuutan ng artista ang pinagtutuntunan natin ng Sakit sa ulo, no? pansin. Ang sakit sa bang, Sir Alan, ano? Pero talagang ganun yata tayo eh. Mukha nga. Yeah. Ayan ang socio-cultural makeup natin. Talagang politics ginawa natin pastime. Binabanggit na rin lamang natin yung tungkol sa issue ng politics. Nasabi mo na para matalo or madaig ang isang Sara Duterte, yung term is Blue Ocean Strategy. Tama ba? Ano yung pagkakaano mo doon, Sir Alan? Yes, that's exactly my quote, no, Sir John. Kasi ang problema kasi sa Pilipinas tuwing presidential election, ang ginagawa nilang perspektibo ay parating continuity versus change. Sino yung nakaupo at sino yung papalit. So it's a continuity vote. Masaya naman ako, okay itong administrasyon na to, kung sino yung in-endorse nitong administrasyon na to, pamahala na ito, yan ang iboboto ko, versus yung bagong muka or the challenger. Talagang pag ganyan, pag ikaw ay ang continuity candidate, kahit titignan mo yung nakaraan natin, titignan mo yung political history ng Pilipinas, bihira manalo ang continuity candidate. Kung sino ang ini-endorse, yun ang talagang hindi nananalo. In fact, if you think about last election, curious, dahil overwhelmingly nanalo si Pangulong Bongbong Marcos Jr., pero hindi siya in-endorse ni then President Rodrigo Roa Duterte. Hindi siya, he didn't strictly get the endorsement of then President Duterte, no. So itong Blue Ocean Strategy na sinasabi ko, tanggalin upang matalo ang isang Vice President Inday Sara Duterte sa halalan, because she is presenting herself obviously as the change candidate. You cannot, hindi na pwedeng i-frame sa ganong klaseng pag-iisip ang labanan, dahil wala na talagang pag-asa pag continuity change ang mindset mo. Kailangan the way to beat her, at least ideally, at least para may fighting chance, gumanda-gandang boxing ng konti, ay mag-introduce tayo ng bagong elemento. No longer continuity, no longer change, but perhaps a third force of somebody who will bring a new mindset into the equation. Yung parating ang usual term dyan, third force. May nakikita ka, Sir Alan, sa ngayon? Siyempre, ang fino-float na pangalan is really yung dating dating Vice Presidenting si Leni Robredo. Yan talaga yung sinasabi nila, that if you get the one that got away, the supposed Totga na si Leni Robredo, tapos suportahan, not necessarily endorsehin, ngunit suportahan ng makinarya at resources ng pamahalaan, baka may fighting chance. Yan ang magandang boxing. And ayon sa mga numero, mukhang yun talaga yung pinaka malapit na laban. Hindi naman sa sinasabi kung kaya niyang talunin or sure win na si dating Vice Presidenting Leni Robredo. Hindi ko po sinasabi yun para sa mga manonood. Baka ma-flame tayo baka ma-troll tayo ng katakot-takot. Ang sinasabi ko lang, that represents the best chance. But since nagbitaw na ng salita si Leni Robredo na talagang wala siyang ka-interest, they're now trying to shift it to Senator Risa Ontiveros, for example, na hindi mo naman iisipin na Marcos candidate yan in any way, shape, or form. Pero kung suportahan ng administrasyon ang isang kandidatong not traditionally administration, yan yung Blue Ocean Strategy. Pero Alan, di ba, historically, kapag, kasi kung may mga
te-take ng second chance para tumakbo ulit sa pagkapangulo, hindi na nanalo. Let's say, From BP. di ba? Yung limbawa, kung tumakbo ka noon na pagkapangulo tapos uulitin mo pa uli, historically, walang ganun, di ba? Walang nananalo na And coming from a VP, Wala pa ho. bihira. Oo. Wala pa ho. You're correct in saying that, no, historically. But then, a very strange time we live in, mga boss, di ba? Kakaiba tong sitwasyon natin ngayon dahil if you think about it, si Vice President Sara Duterte naman ay parang analog ng kanyang ama. So, if you think about it, she is also like, it's as if PRRD was running again by proxy. So, 0.0? 0.0 ba? 2.0? 2.0. Parang clone, Hindi natin ganun. alam kung upgrade yan or di ba? upgrade. Hindi natin alam. Opo. So, yun yung we live in strange times talaga. Alright. Itong ating political situation magulo. Nakikita mo ba na gagalaw ang administrasyon, gagalaw ang kasalukuyang administrasyon to the point na makipag-alyansa sa mga hindi dapat or hindi inaasahang alyansa just to come up with a nominee, kandidato, ibabangga kay VP Sara? Kasi wala tayong nakikitang bago, as in bago. From the administration, from the opposition, Join force? or kung meron pa ba tayong tinatawag na, kanina sabi mo may third force. Meron pa bang fourth player? Nakikita mo ba, Sir Alan, na may kakang dilawan at pulahan na magsasama-sama na iba't ibang kulay para kalabanin ng kulay rainbow green? color na lang ba gusto na? Meron bang ganon? Ang tawag nga nila dyan, Boss Drew, Boss John, ay orange is the new pink. Di ba sabi nila? Orange, yung yellow. The yellow tsaka tsaka red. pula. Pag Naging pinagsama orange. orange. Alright. Pag pinagsama orange. Yun lang ang best fighting chance nila dahil if you think about a dyed in the wool, yun talagang kilalang admin candidate. Palagay ko base lang sa mga approval ratings sa mga nagaganap ngayon, yung there is discontent with corruption, etc. Itong malas naman, although hindi naman necessarily kasalanan ng pamahalaan yan, pero nagkaroon pa nitong gera sa sa Middle East. So talagang mahihirapan na naman, another wave of price shocks. So if you take a traditionally admin candidate, palagay ko mahihirapan silang ibenta. So kailangan alyansang ganyan kung if they want to stand a chance. Ika nga. Isa pang controversial ngayon is yung pinupush na impeachment na syempre nasa constitution yun. Yung numero, Sir Alan, makukuha ba if ever na umabot sa Senado itong impeachment complaint na to? Magbago yung numbers. May nakikita ka bang pagbabago o pag-ihip ng ibang hangin sa kaso ng impeachment? Maganda yung pagkaka-phrase ni Boss John sa mga nakikinig. No? That's the best way to frame it. The numbers both in Congress and in Senate. Kasi iba po yun. Isipin mo natin, ang Kongreso ang magtutulak lang ng impeachment complaint for the Senate to be judge presiders. Sila po ang magiging, ang kailangan mo for conviction, numbers sa Senado. Ang kailangan mo for impeachment, numbers sa Congress, lower house. Magkaiba po yun. Tingin ko sa lower house makakakuha sila ng numero. I'm confident of that. The vote last time was 54-10. 52 na lang ang kailangan upang maiangat yan sa Senado. Now, as far as magbabago ang boto, kung kayo naman po ay pro-admin, halimbawa you're taking it from the lens ng isang taong pro-admin, siguro ang inyong inaasahan ay habang nagkakaroon rin yan sa Justice Committee, lalabas ang talagang mga nakakagulat na ebidensya laban kay Vice Presidente Sara Duterte na talagang ilalabas yung mga bank accounts, ipapakita yung, tapos may Madriaga testimony, tapos ipapakita yung kanyang talagang lifestyle and unexplained wealth, mga deposits na umaabot ng bilyon di umano'y
at they're hoping, at least admin supporters should be hoping that ito ay sapat na upang mayanig ang mga tao, and ultimately, pag nayanig ang tao, the people's voice, public opinion will sway against the vice president. So much so na yung mga senador na medyo fence-sitting, na medyo gumigit na, syempre papalapit na rin ang 2028, ay sasabihin, nako, pag inakwit din, baka nakakahiya sa taong bayan or baka maka-apekto to sa ating political image. But right now, status quo, without, siguro that's the way I'll answer the question na lang. Kung status quo habang ngayon wala pa tayong hearing, wala pang nilalabas na ebidensya, right now I don't think that they have enough numbers in the Senate right now to convict. To convict dahil 16 lang kailangan diyan. 9 lang na mag-isip ka lang ng 9 senators tagang hardline pro Duterte senators ay makakabanggit ka na ng 9 yan for sure. Pero Sir Alan, itong kanyang ginawang announcement ng kanyang pagtakbo, di ba, sa 2028 presidential elections, how will it affect yung impeachment naman ho sa kanya? Kumbaga, malaki ba magiging epekto nito sa impeachment, lalo na syempre yung mga mambabatas na re-electionist, di ba? Lalo na yung mga senators. Over the bakod, di ba? Hindi lang over the bakod, Tatalunan talaga. Papuntang bakod. Oo, talagang parang hinahabol sila ng mga aso ni Satanas papuntang bakod dahil syempre talagang ganun, sila dahil nag-announce na ang 19 months na lang. Siguro they're doing the political calculus in their heads. Ang pag-announce ni Vice President Inday Sara Duterte, sa tingin ko, dalawa yan. Ang tawag natin dyan, muscle flexing. Nag-muscle flex ka lang para ipaalala dun sa mga kongresista at sa mga senador who will ultimately decide this impeachment fate. No? Na, teka, 19 months na lang, mga kaibigan. Pag ako nakaupo na dyan, baka hindi kayo matuwa. Alam na this. Parang kinalabit no? Kinalabit, no? Ganun. Parang paalala lang. Kalabit lang, di ba? Medyo, hindi nga kalabit Parang parang elbow nga. Naniko na. Naniko na, di ba? Alam mo, ang bilis ng 19 months. Baka hindi ka matuwa sa mga ginawa o hindi mo ginawa kapag ako na nakaupo. That's one, muscle flexing. Another one is sinubukan nilang maglagay ng tinatawag nating narrative anchor. So lahat ng ilalabas ngayon, lahat ng mga patikos sa kanya, pwedeng sabihin ng kampo niya, ay politika yan kasi yung kandidato namin ay leading presidential candidate. Lahat ginagawa upang bakbakin siya. Another thing, yung mama sa ICC. Ang bagay yun, Sir Alan. Ka-impact nun. Malaking bagay yan, Boss John. And I don't want to be that guy, no? But isipin ninyo really the effect he will have. Kasi that really represents a very, very huge chess piece para sa administrasyon kung ikaw ay pro-admin. Kasi kung yan ay na-convict ng ICC, may sympathy votes yan. Pag yan ay na-acquit, which doesn't seem to be likely naman, pero pag yan ay na-acquit, nako, conquering hero. Pag may nangyari sa kanya na ayoko naman sabihin, something untoward, wow, that's it. He will be martyrized. So, magiging martyr yan. Rebulto sa Luneta ang mangyayari dyan, or sa Davao, for that matter. So, it's really a game changer. Very big political consideration yan. Inflection point ang tawag namin dyan. Sir Alan, baka nasa yung pagkakataon, baka may karagdagan ka pang mensahe, lalo sa mga hindi pa rin nakapag-iisip ko nung dapat gawin. Mga panawagan. Mga panawagan pa sa ating mga kababayan. Ayaw man natin mamulitika, pero that's it. Ano pang karagdagan, Sir Alan? Siguro po, panoorin natin itong mga impeachment trials with, kasi alam naman natin political exercise yan mostly. It's not a judicial exercise, it's not a political exercise. Pero makinig po tayo, buksan natin ng ating mga isip at siguro tignan natin ang ebidensya, ang bigat ng ebidensya, kung ano man siya. And from there,
we can make a judgment na base sa ating mga konsensya. So, yun lang po. Alright. At Sir Alan, huwag ka dahil from time to time, aabalahin ka namin sa ayon sa gusto mo. Una-una na namin paghingi ng, ng oras mo sa mga susunod na pagkakataon. Salamat po, Thank you Sir so much, sir. Alan. Ingat. Ang sarap din yung kawentuhan, mga boss. Kaya happy to always be here at magandang umaga po sa inyo lahat. Ingat po, ingat. Thank you, sir. Good morning. Good luck at ingat. luck God po. bless. Good God luck. bless. Good morning. Alright, thank you. Alright, yan po mga kabalitaktakan ng political strategist na si Ginoong Alan Herman. Pasada Balita. Nagkakatagni-tagni. Kaya nga eh. Mga obserbasyon. Anyway, ang atin nga lang naman kung ano yung alam ninyong tama, yun ang sundin ninyo. Kung ano ang nasa puso nyo, sundin nyo. Nasa Parang kanta puso. yun Parang naging love song yun. Kuya, Sex bomb ba yun? Sex bomb naman nag-sex bomb. Narinig ko lang eh. Narinig ko lang eh. Hindi ko talaga kung ano tuloy napipindot ni Kuya sa'yo. Oy, luga yun ha? Hindi. Ingat Sa kayo. atin, pinapagaang lang natin. Kasi talagang, ano yung ginamit ng term kanina? What? Gluton, Ano yun eh? something It's expression. It's an idiomatic expression eh. Tayo takaw na takaw sa ganung mga pangyayari. ganun. Gluton, alam ko pag gluton kasalanan yan eh. Oo nga eh. Di ba? Masama yung sobrang masiba. Luto yun eh, di ba? Luto. Gluton katakawan, sobrang Kasi katakawan luto to the na max. eh. Gusto mo yan? Gusto mo yan ha? Tuloy natin. Tuloy na. Alas 2 sa Odyat. 29 na minuto na po makalipas ang ikapito ng morning. Oras hatid sa inyo ng PhilHealth para sa bawat Filipino. Pasada. Sa oras na alas 7:32 na ng umaga, sa pagkakataon ito, tanggap pa tayo ng ilang pang mga reports. Mga nagsasabing dapat imbestigahan ang 18 dating sundalo para mabuking ang kanilang pagsisinungaling, sinagot na ni Senador Lacson. Ang pag-uulat mula kay Patrol 19, Shelly Ortega Bueno. Para alamin ang katotohanan at hindi para ibuking ang mga kasinungalingan ang mga ginagawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Tugon ito ni Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Lacson sa mga panawagang mag-schedule siya ng pagdinig ukol sa mga aligasyon ng 18 dating sundalo para mabing kung sila ay nagsisinungaling. Git ni Lacson, kung hindi kayang kwentahin ng isang tao ang katotohanan, hindi siya dapat magsalita tungkol sa mga numero at baka lumagpak lamang siya sa test of believability tulad ng sinasabing 805 billion cash delivery scheme. Nauna nang binanggit ni Lacson ang mga tanong hinggil sa logic at batayang matematika sa mga pahayag na abogadong si Attorney Levito Baligod na nagpakita ng 18 dating sundalo na sangkot umano sa sinasabing scheme ng pagde-deliver ng limpak-limpak na salapi sa ilang politiko. Anya, bukod sa napakahirap na gawing logistical ng paglipat ng 805 metric tons ng perang papel, may usapin din ng oras sa pagbababa, pagbibilang, muling pag-iimpake, muling pagkakarga at pagde-deliver ng pera na anya iaabot pa hanggang 2027 o 2028 kahit pa magtrabaho ang mga sangkot ng 24/7. Iginit ni Lacson na tungkulin niyang suriin ang credibility ng pinagmulan at ng mismong impormasyon bago magpatawag ng pagdinig dahil ayaw niyang mauwi sa isang sirko o joyride ang mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Ayon sa senador, hindi siya nag-iisa sa mga nagdududa sa kredibilidad ng mga naging aligasyon ng 18 dating sundalo. Ito sa Patrol 19, Shelly Ortega Bueno para sa Impila Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, sub-leader ng lokal na teroristang grupo patay sa operasyon ng militar. Talyo mula kay Patrol 17, Jopel Pelenio. Nasawi ang tinaguriang sub-leader o ikalawang mataas na leader ng lokal na teroristang grupo matapos ang isinagawang decisive military operation ng militar sa barangay Tinimbakan, Banisilan, Cotabato. Kinilala ang nasawi na si
Emarudin Kulaw alias Alpha King na dating amir at nagsilbing sub-leader ng Dawla Islamiyah Hasan Group sa isinagawang clearing operations na recover ng tropa ang isang M653 rifle mula sa suspect. Itinuturing na high-value individual na mga otoridad ang napatay na leader ng teroristang grupo dahil sa pagkakasangkot sa ilang marahas na aktibidad sa rehiyon. Naharap si Kulaw sa iba't ibang kasong kriminal gaya ng multiple attempted murder, destructive arson, paglabag sa Anti-Terrorism Act, double murder at iba pang krimen. Ayon kay 6th Infantry Division at Joint Task Force Central Commander Major General Jose Vladimir Cagara, napatunay ang operasyon sa patuloy na determinasyon ng pamahalaan na wakasan ang banta ng terorismo sa mga komunidad. Tuloy-tuloy naman ang isinasagawang clearing operations ng militar sa lugar upang matiyak ang seguridad ng komunidad at maiwasan ang anumang posibleng banta sunod na ikinasang operasyon. Ito si Patrol 17 Chopel Pileño. Para sa impilang may todo lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, halos 120 milyong pisong halaga ng shabu na sabat ng pinagsanib na puwersa ng Customs PIDEA sa Port of Clark, Pampanga. Ang pag-uulat nagbabalik si Patrol 5, Aya Yupanco. Halos nasa 120 milyong pisong halaga ng shabu ang nasabat ng pinagsanib na puwersa ng Bureau of Customs at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Port of Clark, Pampanga. Sa report ni Customs Commissioner Ariel de Pomoceno, katumbas ito ng nasa 17.5 kilo ng illegal na droga na itinago sa loob ng crystal resin countertops. Sa impormasyong iniulat sa Customs Commissioner mula sa Las Vegas, USA, at nakatakda sanang i-deliver sa Makati City ang kontrabando, ngunit agad na na-flag ng Bureau of Customs base sa impormasyong ibinigay ng Philippine Drug Enforcement Agency. Naharap sa kasong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act kaugnay ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga nasa likod ng kontrabando. Ito si Batang number 5. Ayaw pa para sa implementado ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, tuloy-tuloy ang pagtugon ng Department of Migrant Workers sa hiling na repatriation ng mga Pilipinong naiipit sa kaguluhan sa gitnang silangan. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, ang hakbang na compartmentalization strategy ang kanilang sinasagawa sa mga repatriation activities sa bawat bansa. Dahil iba-ibaan niya ang terrain at sitwasyon sa 8 bansa na kinaroroonan ng nasa 2.4 million OFWs, kabilang ang Saudi Arabia, UAE at Israel. Pasada Balita. Pinayagan na ng Department of Labor and Employment at Employers Confederation of the Philippines ang mga pribadong kumpanya na magpatupad na flexible working arrangements. Ayon kay DOLE Bureau of Working Conditions Director Alin Curada, kabilang dito ang 4 na araw na work week basta't may malinaw na kasunduan sa pagitan ng employer at mga empleyado. May 2 paraan niya upang maipatupad ang 4 na araw ng work week nang hindi naapektuhan ng sahod, benepisyo at kabuang oras ng trabaho. Una, maaring pahabain ang oras ng trabaho kada araw lampas sa 8 oras basta't hindi lalampas sa normal na weekly workload. Ikalawa, maaring panatilihin ang karaniwang alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon na trabaho mula Lunes hanggang Huwebes at gawing hybrid setup ang trabaho tuwing Biyernes naman. Samantala, sinabi ni ECOP Chairman at President Sergio Ortiz Luis Jr. na dapat pag-aralang mabuti ang ganitong sistema upang matiyak ang kaligtasan at ang productivity ng mga manggagawa. Pasada Balita. Iniling naman ng International Criminal Court prosecution sa mga judge na pagpaliwanagin ang defense counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa tunay na papel ng 6 na Pilipinong abogado nito. Una nang sinabi ni Attorney Nicholas Kaufman na tinutulungan ng 6 na abogado ang kanyang team, ngunit
hindi naging malinaw ang tunay na papel ng mga ito. Gihit ng prosecution ang Article 68 ng Rome Statute kung saan nakasaad na dapat protektahan ang kaligtasan, physical at psychological well-being, dignidad at privacy ng mga biktima at witness. Anya, kabilang sa mga may access sa sensitibong impormasyon, ang mga individual na kabilang sa defense team ni dating Pangulong Duterte. Ayon sa mga prosecutor, nagpadala sila ng email sa defense team noong Pebrero 25 upang linaw papel ng mga nasabing abogado, ngunit tumanggian nila ito. At tatanda ang kabilang sa mga tinaguriang Duterte 6, tama nga ba to? Sina Attorneys Salvador Meldiadera, Martin Delgado III, dating Labor Secretary Sylvester Bello III, Alfredo Lim, dating BIR Commissioner Cesar Dulay, at dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Pasada Balita. Samantala, nasa Amerika na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang working visit. Dumating si Pangulong Marcos sa Newark Liberty International Airport sa Amerika. Sakay ng PR00 o flight PR001. Umalis ng bansa ang Pangulo kahapon, Marso 8, at mananatili sa Amerika hanggang 11 para sa serye ng diplomatic engagements. Ayon kay Foreign Affairs spokesperson Angelica Escalona, kabilang sa agenda ng Pangulo ang mga high-level meetings sa United Nations sa New York City. Dito anya inaasang hihikayatin ng punong ehekutibo ang mga sangkot sa tensyon sa Middle East na bumalik sa negosasyon at igalang ang international law at ang UN Charter. Schedule ding makipagpulong si Pangulong Marcos kay UN Secretary General Antonio Guterres sa kanyang pagbisita sa Estados Unidos. Pasada Balita. Itinalaga naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang caretaker ng bansa ang 3 miyembro ng kanyang gabinete habang nasa Amerika siya para sa UN General Assembly. Bilang sa mga inatasang caretaker ng Pangulo, Executive Secretary Ralph Recto, Education Secretary Sani Angara, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Nangangasiwa ang 3 kalihim sa takbo ng pamahalaan upang matiyak ang maayos sa operasyon ng mga tanggapan nito habang wala sa bansa ang mismong Pangulo. Pasada Balita. Samantala, naniniwala si Senate Committee on Finance Chairman Sherwin Gatchalian na mahihirapan ng Pilipinas na maabot ang 5% economic growth target ngayong taon, bunsod ng tumitinding tensyon sa Middle East. Ayon kay Senator Gatchalian, ang naging mababang economic growth noong 2025 dahil sa issue ng manumalyang flood control projects ang posibleng ang maaaring dahilan. Dahil sa nagpapatuloy na sigalot nga sa gitnang silangan, tiyak niya makaapekto rin ang inflation at pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa mas lalo pang pagbagal ng pag-unlad ng ekonomiya. Ang konteksto kasi nito ay nanggaling tayo sa isang mahinang economic growth noong 2025 dahil nga dito sa flood control. Ang matatanda natin dahil dito sa flood control issue, bumagal yung ating ekonomiya. Ang last economic growth natin, last year economic growth is about 4.4%. Pababa to doon sa target na 5%. Dahil dyan, ang projection this year ay binabaan natin. Projection ngayon ay 5% to 6%. So, ibig sabihin, sinadyang binabaan ng projection dahil nga galing tayo sa mabagal na economic growth. Pero, problema, hindi natin inaasahan itong nangyari. Kaya nagkasabay-sabay na ganitong hindi magagandang pangyayari. Gayunman, binigyang diin ni Gatchalian na ang pagpapatupad ng tamang polisiya at mabilis na aksyon ang magiging bala ng pamahalaan para harapin ang magkakasunod na hamon. Unang-unahin natin yung kapakanan ng ating mga OFWs. Dapat siguraduhin natin yan. At ang kagandahan naman, may pondo ang ating gobyerno. More or less na mga around 6 billion ang pondo ng ating gobyerno pagdating sa repatriation at sa pagtulong ng mga OFWs natin. Pangalawa, yung dahil tumataas ang presyo ng langis, importante rin mabigyan natin ng suporta yung mga gumagamit ng langis. No? For example, yung mga jeepney drivers, mga PUV drivers natin.
At yun yung sinasabi kong mabilis na pagbibigay ng suporta sa kanila dahil hindi naman nagtaas ka pamasahe. So tumaas yung krudo, hindi naman po tumaas yung pamasahe, naipit ngayon ng ating mga POV drivers. At yan ang dito dapat pumasok ang ating pamalaan para hindi maapektuhan yung kanilang kita. Yan po ang tinig ni Senador Sherwin Gatchalian sa panayam ng DWIZ. Sa 70% ng mga namamatay sa Pilipinas ay dulot ng mga non-communicable disease tulad ng hypertension, diabetes at cancer. Ayon sa Department of Health, upang mas mapalalim pa ang pag-aaral sa mga sakit na ito, magsasagawa sila ng ika-4 na mobile phone survey simula bukas hanggang Mayo at 31. Makatatanggap pa nila ng text messages sa mga mamamayan na naglalaman ng mga tanong kaugnay ng kanilang demographics tulad ng edad, kasarian, tirahan na trabaho. Kasama rin sa mga itatanong mga bisyo gaya ng paninigarilyo, pagve-vape at pag-inom ng alak, status ng mental health, pagkain ng gulay at prutas, pagkonsumo ng malat, matataba, matatamis at mamantikang pagkain. Binigyang diin ng DOH na mga datos na makokolekta mula sa survey ay gagamiting gabay sa pagbuo ng mga polisiya at programang batay sa ebidensya upang matugunan ang tumataas na kaso ng non-communicable diseases sa bansa. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Binabantayan na ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang posibleng epekto ng giyera sa Iran sa daloy ng remittance sa mga overseas Filipino worker. Ayon kay BSP Governor Eli Remolona Jr., maaaring maapektuhan ang demand para sa labor services ng bansa. Anya, nagmumula sa gitnang silangan ng halos 18% ng mga remittance sa bansa. Inaw ng BSP na sa kasalukuyan, ang prioridad nila ay siguraduhin ang kakayahan ng pamahalaan na ilayo sa panganib at posibleng maiuwi ang mga OFW. Ginit ng BSP ang kahalagahan ng perang na ipapadala ng mga OFW, pati na ang posibleng epekto nito sa inflation sa bansa. At tatandaang pumangalawa sa United States sa $6.48 billion ang halaga ng remittance na nagmula sa Middle East noong taong 2025. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Kinumpirma ng Assembly of Experts ng Iran na napagbotohan na nila ang bagong itatalagang Supreme Leader kapalit ni Ayatollah Ali Khamenei. Sa kabila nito, hindi pa pinapangalanan ang bagong pinuno dahil sa mga sinasabing hindi pagkakaunawaan ng Assembly hinggil sa pag-aanunsyo nito. Una nang inihayag ni US President Donald Trump na nais siyang personal na magtalaga ng leader sa nasabing bansa. Gayunman, ni Ayatollah Mohsen Heydari Al-Qasir, isang miyembro ng kapulungan na pinagbatayan ng Assembly ang hiling ng yumaong leader na si Khamenei. Hilingan niya ng yumaong pinuno na kailangang hindi pabor sa kanilang mga kaaway ang magiging kapalit na ito. Lumabas na rin po sa mga ulat na ang posibleng humalili kay na mayapang Ayatollah ay si Moshtaba Khamenei na isa sa kanyang mga anak. Pasada Balita. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Alamin natin yung sports update mula kay Anjo Rinion. Magandang umaga Kuyang John at Kuyang Drew. Narito na ang balitang pampalakasan sa Pasada Balita. Nasungkit ng Philippine football team ang una nitong panalo sa nagpapatuloy na 2026 AFC Women's Asian Cup sa Australia matapos nitong talunin ng Iran sa score na 2-0. Nabatid na mula kay Sara Egesvik ang unang goal ng Pilipinas sa ika-29 na minuto habang si Chandler McDaniel naman ang nagbigay ng pangalawang goal sa ika-82 minuto. Ayon kay Filipinas coach Mark Torcaso, nakita niya ang determinasyon ng mga manlalaro ng pambansang koponan na idala ang bandila ng Pilipinas at panalo ang bawat laro sa kabila ng pagkakahalo ng dugong banyaga ng ilan sa kanila. Bago nito, nauna nang natalo ang Pilipinas kontra New Zealand, Australia at South Korea sa naturang torneo.
Matatandaan ding naging usap-usapan ng Iranian team matapos silang hindi kumanta ng pambansang awit ng kanilang bansa sa gitna ng sigalot sa pagitan ng Iran kontra Israel at Estados Unidos. Para sa Balitang Pampalakasan sa himpilang may todong lakas, DWIZ, ako po si Anjo Riñon, nagbabalita ng naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. Ikaw ba'y nakararanas ng matinding pagdududa o negatibong pagtingin sa sarili? Teka muna. Hindi pala siya recorded? Hindi. So, pwede natin talakayin. Oo, pwede. Kulay ng damit? Kulay Epekto ng pala damit. yan? Talaga? Malalaman din ba ang kulay ng iyong damdamin sa kulay ng iyong damit? Ganon. Kung lagi kang nakaitim, ibig sabihin, maitim Uy, ba ang grabe buti mo? naman. Huwag naman ngayon. Ayon sa pag-aaral, meron palang color psychology. Talaga? Ayon sa pag-aaral ng color psychology, ang pagsuot at pagpili ng kulay ng damit ng isang tao ay maaaring nagpapakita ng kanyang nararamdaman o emosyonal na kalagayan. Batay sa mga psychologists, ang pagsuot ng kulay gray ay nagpapakita ng pag-iwan sa atensyon sa mga tao. Habang ang kulay brown ay nagpapakita ng pagiging simple, habang ang kulay black, ito na, ay nagpapakita ng pagiging elegance. Pagiging elegant ng isang elegant. tao. Ngayon ko lang nalaman. Ngunit, paalala po ng mga psychologist na ang pagpili ng kulay ay hindi dapat o hindi sapat na batayan upang tukuyin ang nararamdaman ng isang tao. Maraming bagay ang dahilan ng pagpili ng kulay, kabilang ang kultura at personal na panlasa. Gayunman, ang pag-unawa sa mga ganitong pattern ay maaring makatulong upang magkapo tayo, magkaroon ng self-confidence ang isang tao. Pasada Balita. Paano kung hindi ka nagsusuot ng damit? Di wala. Oo nga, no. Diba? Yung mga minority. Wala Paano naman pag silang sa damit amin, wala lang ako pang itaas? Okay lang yan. Okay lang Sa inyo ba? ka lang naman. Yan tanong, yung mga minority, napag-aralan ba nila? Oo nga, dapat Diba? pag-aralan. Mga nakabahag lang yun eh. Oo. Dapat. Depende sa kulay ng bahag. O baka depende sa size ng bahag. May size ba bahag? Gano'n ha? Baka pwede ka. Anong tawag sa pag-aaral yan? Color psychology. Color psychology. Pwede natin kunin yung kurso yan pag nagkaroon tayo ng sapat na Maganda yan, ha? pera at budget. Pwede. Color psychology. Okay, showbiz muna tayo. Pasada Balita. At para sa showbiz update, Bago. Fresh na fresh. DWIZ. Showbiz Tips. sa kanyang kamuka. Pinibigoting Antuan. Para sa aking balitang showbiz, nilinaw ni Comedy Queen Ai de las Alas ang kumakalat na balitang engaged na naman siya. Ito matapos umani ang samot-saring reaksyon ang video na pinost niya sa kanyang social media account kung saan makikita ang isang lalaki na nagpo-propose sa kanya. Paglilinaw ng komedyante, katuwaan lamang ito at sa katunayan, nangyari ang tour proposal sa katabi nilang table at bilang katuwaan lang, tinawag niya ang lalaki nag-propose sa girlfriend nitong foreigner at sinabihan na kunwari sa kanya magpo-propose. Dagdag pa ni Ai, pinangarap niya rin magkaroon ng isang wedding proposal ring na may malaking diamond. Pakiusap naman ng comedy queen sa mga netizen, wag na siyang husgahan. Kung matatandaan, noong November 2024, kinumpirma ni Ai sa isang panayam ang mga kumakalat na balitang hiwalay na sila ng asawang si Gerald Sibayan. At inaking balitang showbiz, para sa may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Pinatamit mo kay AI? Ha? Ano kailangan niya? Kailangan. Blackout ako doon. Di baka kailangan niya ng Bahala ka. best man. Okay. Hindi groom. Ewan ko nga ba kung Ano, bakit. broom? Groom. Groom. Room? Groom. Kasi ewan ko ba. Umani po ng papuri ang isang traffic enforcer matapos nitong ibalik ang isang cheque na kanyang natagpuan habang naka-duty. Aba, saludo kami sa iyo. Natagpuan ni Norma Olid, isang miyembro ng Manila Traffic and Parking Bureau, traffic enforcer, ang cheque na nakapangalan sa isang construction company. Hindi kaya ito yung mga nakasama sa flood control. Sa halip na ipagsawalang bahala ito, agad niya itong iniulat sa mga otoridad. Bukod dito, tiniyak din ni Olid na maibabalik ito na maayos sa tunay na may-ari. Payo ng mga opisyal sa magkiklaim ng cheque,
dapat may supporting documents na magpapatunay sa koneksyon o legal na pahintulot mula sa nasabing kumpanya. Kinilala rin ng Manila City Government si Olid para sa kanyang katapatan at integridad na inaasahan sa mga empleyado ng Maynila. Magkano? Walang binanggit Walang dito, binanggit. tsaka kung sino yung Construction firm. Construction firm. Alright. Yan. Good luck. Saludo kami Thank sa'yo. you. Mabuhay ka. Alright, at sumay nyo ang Monday edition pa lamang ng inyong nag-iisang pasada balita. Dito lamang yan sa DWIZ, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Kami po ang inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Banyes. At Drew Nasino. Antabayanan na po ang susunod na palatuntunang Karambola. Oras o diyat! Oy, 15 tumbling pa bago mag alas 8 ng morning. Ingat po mga kabalitaan, kabalitaktakan at higpit-higpit ng sinturon. Ingat! Happy weekend! Pasada Balita. Ang mga